Okay, so andito po tayo ngayon sa barangay ng Calawag, Quezon. So ito po yung property na pinuntahan natin last time na 10 hectares. So titingnan natin uli at para makita po ninyo yung property ngayon. So ito yung property na pinuntahan natin last time. Ito yung ito yung lote mismo. Yan, kung makikita ninyo, sa baba niyan may tinatawag tayong tubig yun sa baba. Maganda. Ito na yung property na ngayon, bagong linis na. Dun sa dati na pinuntahan natin na madumi pa dito, ngayon ay malinis na kasi pinabasa na. Kaya makikita natin yung ganda ng lote compare dun sa pagpunta natin na madumi pa. Yan. So ito po yung property. Halos kaliwa at kanan ang lote. So ito po ay 10 hectares. 300 meters lang yung layo dun sa tabing kalsada. So ito po ay hati-hatiin natin sa 10. So dun sa mga gustong mag-avail ng property na malapit sa highway, ay ito na po yung pagkakataon na para makabili kayo ng property. So kung makikita natin dito, yan, madami po siyang niyog. So yung pong bahay na nandoon, kasama po yun doon sa binebenta. Tapos yung simula doon sa sasakyan na yun, included po yun, simula dito, yan, papunta po dyan. So yan na po, ito po yung property. Tapos doon naman po ay malapit na din po ito sa dagat. So yan. Ito po ay 10.1 hectares. So gagawin po natin ay 5 hectare po. So isa-subdivide po natin ito sa 10 para lahat po ng mga kliyente natin na gustong mag-avail ng property is makakabili po kayo sa abot kayang presyo. Ito po yung lot frontage ng property. So napakaganda ng klima dito sa lote. Mahangin, katanghalian tapat po ngayon pero napakahangin pa din. Ibig sabihin maganda yung ambience dito ng property. Pwede natin gawing resort, bakasyonan, at madami pang iba na pwede natin magawa dito sa property nito. Tayo po ay halos ay dalawang bayan na lang, malapit na tayo sa Bicol. So kung kayo ay may mga property sa Bicol, malapit na rin po ito. Ito pong Calawag, Quezon ay first class municipality din. At napakaganda po ditong tumira dahil kung mapapansin po ninyo yung tinatawag nating Alimango Festival, so andito po yon sa Calawag, Quezon. So ito po yon. Kaya 80% mostly flat po ito. 80% most flat po ito. Yan, papaganyan po. Dito po ay madami ang lugar, alos dito. So ang frontage po nito ay more or less po I think mga hanggang 300 meters po yung lot frontage. Simula dun sa parking ng ating sasakyan kasi part na yun ng property. So ito po. Yan. So ito po yung property, nandito pa din po tayo sa 10 hectares na ipinagbibili natin. Gaganda ng mga bunga ng nyog. Mababansin natin malaki ang bunga. So reason to sell, hindi na po maasikaso. Ang may-ari po kasi nito nasa Manila. So ngayon nagkausap lang din po kami. Kaya binalikan po namin ito at isa-subdivide na po natin ang 10. Kaya doon sa mga gusto na bumili ng property, magpa-reserve na po kayo.
ng property habang available pa. Kapantayan po dito sa part nito. Dito may konting ano na, may pababa siya ng konti. Pero nandun yung dagat oh. Ngayon na nakikita ko na din yung dagat. Doon sa side na yun. Malapit na yung dagat. Kung dito kasi sa video natin hindi masyadong kita, pero sa personal, kita na din. Halos nandun na ang pasito ng dagat. So napakahaba ng lot frontage. Kaya lahat po do sa 10 hectares na hati-hatiin natin, lahat po kayo may tabing kalsada. So isa-subdivide po natin ito ng maayos. So lahat po ng nakikita natin dito sa areang ito is included dun sa property. Kaliwa kanan po ng loteng ito ay kasama. So na yun yung sinasabi kong tabing dagat. Yan, nandun. Hindi lang masyadong kita. So yan. Napakahaba po ng lot frontage. Clean title po ito. Buhay po yung nasa titulo. So wala po tayong isipin na problema kasi buhay po yung nasa titulo. Sila po ang pipirma ng deed of sale. So ayan po. So haba pa po hanggang doon pa. Yan dito kitang-kitang maigi yung dagat. Yan. Tingnan natin yung dagat. Yan po. Yan ang dagat, napakalaki. So overlooking sa dagat. Yung mga client po natin na overseas Filipino worker na mga OFW po natin na wala pang mga property na gustong mag-invest ng property. Ito po ay nandito lang po sa Calawag, Quezon. More or less 3 minutes along Maharlika Highway. May kalsada po. Nasa gitna ng kalsada. Napakaganda. Madaming mga punong kahoy, madaming niyog. So isa-subdivide po natin ng 1 hectare. So pwede na po kayong bumili ng 1 hectare. Ang presyo po nito ay ilalagay po natin dyan sa taas ng video para at least ay kita po ninyo at paki-follow na din po ang aming YouTube channel. Thank you so much at have a nice day. God bless. Okay, so ito yung bahay ng property. So mayroon po ditong kuryente. May source din po ng tubig. So pupuntahan natin yung bukal dito. Titingnan natin kung hanggang ngayon ay existing pa din yung bukal. Pupunta po kami sa bukal. So yan. Napunta tayo sa yung isang palo. So napakaganda ng ambience. Yeah. Ito na yung loob ng property. Nakikita natin. Oh. May mga mangga. Tapos may langka. Yan. Ito yung yogan. So may pababang park. Kasi papunta tayo dun sa Sapa. Kaya po may pababang park.
So hanggang doon pa po yun, sa may kawayan. Tapos yung poste ng kuryente, yan, dito sa may kawayan po yun. Tapos, dito sa may bahay na yun, hindi na yun included. Hanggang dito lamang po siya. Sa may, yung may kahoy na yan. Papagayan po yan. So ibig sabihin pahaba po yun, papunta doon sa pinuntahan natin sa kalsada. Yan. So ito naman yung sapa po dito. Nakikita ninyo. Ganda yung sapa dito kasi buhay ang tubig. Nandiyan yung sapa. Pabantad po dito. Yan dito. So dito. So ito po yung pinaka-source talaga ng water dito. Dito sa area na to. Ito po yung bukal na kung tawagin natin ay yung fresh na water na galing po sa ilalim ng lupa. So kaya kung mapapansin nyo, dumadaloy ang tubig papunta dun sa sapa. Dito po sila kumukuha ng inumin tubig. So hindi mo na kinakailangan bumili pa ng inumin tubig kasi fresh water ito. Dito sila kumukuha ng inumin, tapos doon naman sa sapa sila naglalaba. Kaya walang magiging problema. Kaya pwede itong gawing resort. So yan, papunta pa po dyan. Yan. So, ganda po ng property. May ilaw, may kuryente, may ano po dito ng wifi. So kaya wala po kayong magiging problema sa communication. So ito po, napakita ko ngayon sa inyo. So yan yung sapa. Yan po ay hindi nakagilid, na sa loob mismo po yan ng lote. Kasi ang labas po ay nandito pa. Nandun pa po, malayo-layo pa. So yan, lahat po yan nakaganyan. So ibig sabihin yung property po ninyo, kung makakabili kayo, kahit hindi man dito sa areang ito, mayroon pong sapa doon sa loob ng inyong lote, sa inyong property. Kasi pahaba po yan. Papunta po itong sapang ito, papunta po yan doon, padedercho doon. So kaya may source po tayo ng tubig, kahit alin. Yan. Ito po, yung property. Ang layo po nito ay mga 7 hours. Ang layo nito sa Manila. Madaling puntahan. Kaya maganda. Thank you for watching.